At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit ng lahat at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria. At kanilang dinadala sa kanila ang lahat na may karamdaman at mga pinapighati ng sari-saring sakit at pahirap at mga inaalihan ng mga demonyo at ang mga himatayin at ang mga lumpo at sila'y pinagagaling niya. At sinundan siya ng lubhang karamihang tao mula sa Galilea at ng Decapolis at Jerusalem at Judea at mula sa dakong ibayo ng Jordan. At pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad at binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Kahabagan mo kami, Panginoon, sa gabing ito. At bigyan mo kami ng kahandaan ng isip at ng puso. Linisin mo kami sa lahat ng aming kamamihan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkakasala. Makita namin sa banal na kasulatan ang katunayan, ang katotohanan, ang iyong mga kalooban na amin dapat takbuhin sa pangangaral at pagtuturo at pamumuhay bilang iglesia ayon sa iyong salita. Makita nawa namin ang kaluwalhatian ni Kristo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito ang aming samot na langin. Amen. Sa loob ng 6 na buwan na susunod, mag-aaral tayo rito sa Mateo 5 hanggang 7 sa ating midweek service. Yan ang aasahan natin sa midweek service. Mag-aaral tayo doon sa, kung tawagin yan ay Sermon of the Mount. Yung Matthew 5 hanggang 7. Ngayon, yung binasa natin ay preparasyon para doon sa ating aaralin. Dapat maunawaan natin ng itong Matthew 5 hanggang 7 ay parte doon sa ipinangangaral ni Kristo na kaharian ng Diyos. Kaya doon sa 23 na binasa natin, ipinangaral ng ating Panginoong Hesus ang ebanghelyo ng kaharian. Ngayon, dapat nating maunawaan kung ano itong kaharian ng Diyos na ipinangangaral ng ating Panginoong Jesucristo mula rito sa Mateo. Upang ating maunawaan na hindi ito isang makalupang organisasyon. Kung hindi ito ay plano ng Diyos noon pa, na kanyang isa sa katuparan sa pamamagitan ng pagsusugo niya ng Mesiyas. Ang kaharian ng Diyos na ipinangangaral ng ating Panginoong Jesucristo ay katuparan ng mga pangako ng Diyos patungkol sa pagdating ng Kristo. Kung kaya't ang sentro ng ebanghelyo ay kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't maliban ang tao matanggap niya sa kanyang puso at makilala niya ang Panginoong Hesus, hindi siya maaaring pagharian ng Diyos. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, may hari. At yan ang pinatunayan ni Mateo sa mga unang kabanata. Kung papansinin ninyo sa Mateo 1:1, ang dahilan kung bakit si Jesucristo ay tinawag na anak ni David, ang aklat ng lahi ni Jesucristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Pinatutunayan po ni Mateo na itong si Jesucristo, ang kanyang salinlahi ay galing sa lahi ng mga hari.
sa lahi ni David. Siya ay anak ni David. Basahin natin sa talatang 20. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito. Talatang 18. Ang pagkapanganak kay Hesukristo ay ganito. Nang sa Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan siyang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa palibhasay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasiyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya ay manganganak na isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Ay kita mo kahit itong si Jose, na kinikilalang ama ng Panginoong Hesukristo sa laman, ay anak ni David. Sapagkat ito'y katuparan ng pangako ng Panginoon na mula sa lahi ni David ay maghahari ang tagapagligtas. Ngayon, tignan natin yan sa aklat ng Lucas. Kailangan natin itong maunawaan sapagkat ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sa bagong tipan ay inaasahan mula sa lumang tipan. Basahin natin sa Lucas 1. Ang talata ay 30. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya ng Diyos, ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. So noong lumang tipan pa lamang, nagpahayag na ang Diyos na siya ay magtatatag ng isang kaharian na walang katapusan. Sa pangitain ni Propeta Daniel, basahin natin sa Daniel. Itong si Haring Nebukadnezar ay nagkaroon ng panaginip patungkol sa isang malaking estatwa. Kabanata 2. Daniel 2. Na hindi niya maipaliwanag, ay binigyang paliwanag ni Propeta Daniel na mayroong isang malaking estatwa na yung ulo ay gawa sa ginto, yung dibdib ay gawa sa pilak, at itong balakang ay gawa sa tanso, at pagkatapos itong paa ay gawa sa bakal at putik na pinagsama. Of course, we will not go into details. Pero sinabi ng banal na kasulatan na yung apat na yan ay nagpapahiwatig ng apat na kaharian na darating sa daigdig pagkatapos ni Haring Nebukadnezar. Kaya lamang, talatang 44, 2:44 ng Daniel, at sa kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man yaoy iiwan sa ibang bayan, kundi puputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito at yaoy lalaging magpakailanman. Nakikita mo na yung kaharian na ihahayag ng Panginoon sa huling panahon. Ito na ang huling kaharian.
Lahat ng mga makapangyarihang bansa sa panahon natin lilipas. Kung kaya't yung pagparito ng ating Panginoong Hesukristo sa daigdig ay isang hakbang sa pagsasakatuparan ng plano ng Diyos sa buong daigdig. Na meron talagang isang pinakakahuling-huling kaharian dito sa lupa na siyang tatapos sa lahat ng mga kahariang nauna na. Kung kaya't napaka-importanting intindihin natin na yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristong pagkakatawang tao ay hindi lamang yan isang spiritual na bagay, kung hindi unang hakbang sa pagsasagawa ng plano ng Diyos na sa huling mga panahon, itatatag niya ang kaharian niya sa lupa. Ngayon, tignan ninyo kung saan ang galing yon. Yung Mateo 1:23. Yung Mateo 1:23, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. Yan po ay inihula ni Isaias 500 taon na nakalilip ang 500 taon bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo sa Isaiah 7:14. Ngayon, sa chapter 2 ng Mateo, nung nakita ng matatalinong tao, yung bituin, nagpunta sila sa Jerusalem at tinanong nila, saan bagay pinanganak ang hari ng mga Hudyo? Sapagkat ito'y alam na may darating na hari ng mga Hudyo. Inaabangan niya na matatalinong tao. Saan po ba ipapanganak ang hari ng mga Hudyo? At sa Mateo 2, pumunta ka doon sa talatang 4. Tinanong nila si Herodes. At makita natin, hindi alam ni Herodes kung saan ipapanganak ang Kristo. Mateo 2:1. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito, ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay naglumihanan siya, pati ang buong Jerusalem. Pagkat alam mo to, si Herodes, hindi to Hudyo. Siya ay taga-Idumea, na inilagay siya ng mga Romano dyan, parang puppet ng Roma. So isipin mo, kung may ipinanganak na hari ng mga Hudyo, may aagaw ng kanyang trono, kung kaya't siya ay naglumihanan. Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay naglumihanan pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at sa mga eskriba ng bayan, siniyasat niya sa kanila kung saan ipinanganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan na hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo ilalabas ang isang gobernador na magiging pastor ng aking bayang Israel. Ngayon, saan po nila binasa yan? Nakasulat po yan sa Mikas 5:2. Mikas 5:2. Makikita nyo kaparehas na parehas ang pagkakasabi. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Yung parte na yun na nakasulat na ang kanyang pinanggalingan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Yun lang yung hindi natin nakita sa Mateo. Pero maliwanag na ang Mesiyas, ang Kristo, hinulaan na sa lumang tipan. Kaya binubuksan natin sa lumang tipan.
At isang dahilan po kung bakit hindi tayo dapat maniwala na si Jesucristo ay tao lamang, bagamat siya'y pinanganak, dahil dyan sa Mika 5:2. Yung ipanganganak, saan galing? Galing po sa unang panahon pa. Galing po siya sa walang hanggan. Pero ipinanganak na hindi yan maunawaan ng mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay hindi nakasentro sa pagtatatag ng anumang istruktura, gobyerno, nakasentro po ito sa pag-unawa na ang hari ay dumating na. Yung hinulaan nung una ay dumating na. Kung kaya't ipinahahayag po ng Panginoon, ang paghahari ng Diyos ay nagsimula na sapagkat ang hari ay dumating na. Susundan pa natin. Lahat po ng naganap sa ating Panginoong Hesukristo ay inihula ng mga propeta. Dugsungan pa natin. Pumunta tayo sa 2:22. Kahit po yung pagtira niya sa Nazaret, sa Galilea, ay binanggit ng mga propeta. Na isa po yan sa mga katitisuran ng mga Pariseyo sa Panginoong Hesus. Sabi, ang Kristo ay manggagaling sa Bethlehem. Bakit itong si Jesus na taga Nazaret ay galing sa Galilea? Hindi nila nakita na ang Kristo ay tatawaging Nazareno. Basahin natin sa 22. Datapwat ang mabalitaan niya na si Arkelao ang naghari sa Judea, nakahalili ng kanyang amang si Herodes, ay natakot siyang pumatungo roon. At palibhasa ay pinagsabihan ng Diyos, sa panaginip ay napatungo siya sa mga sakop ng Galilea. At siya'y dumating at tumahan sa isang bayan na tinatawag na Nazaret, upang maganap ang mga sinasalita ng mga propeta na siyang tatawaging Nazareno. Ang ibig sabihin po ng si Jesucristo ay Nazareno sapagkat siya po ay tumira sa Nazaret. Wala ho yang kinalaman sa isang panata na ginagawa sa lumang tipan na kagaya ni Samson. Si Samson ay Nazarite. Ang pangako ho ng mga Nazareno, simula kapanganakan ho yan, sa Panginoon siya. Hindi nagpapagupit, hindi nagpapaputol ng balbas, hindi humahawak sa patay, hindi umiinom ng kahit anong alak. Diba? May kita natin ang Panginoong Jesucristo, kumakain, umiinom. Si Juan Bautista ay pwedeng tawaging isang Nazarite. Ngayon, yung pagiging Nazareno ng ating Panginoong Jesucristo ay walang kinalaman sa panata na ginawa niya. Ito po, tinawag siyang Nazareno sapagkat tumira siya sa Nazaret. Ngayon, saan yan sinabi sa mga propeta? Wala hong iisang propeta na nagsabi na si Jesucristo titira sa Nazaret. Kaya sinabing mga propeta. O ano hong tinutukoy dyan ni Mateo? Yun pong pagkamababa ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil po yung salitang Nazaret, yung Hebrew na NZR, Netzer sa Hebrew, ay katunog ng salitang Aramaic na ibig sabihin ay sanga. Ang Mesiyas ay tinatawag na sanga, ang sanga. Isaiah 11:1. Pag binasa mo, na nagpapakita na ang Mesiyas, ang Panginoong Jesucristo ay lumabas na hindi siya mayaman, hindi siya makapangyarihan. Siya ay mababang uri pag dumating sa lupang ito. At may lalabas na uusbong sa puno ni Isay at isang sanga mula sa mga ugat ay magbubunga. Kaya it is a play of words. Na tumira sa Nazaret sapagkat ang Nazaret, yan ho ay hindi kapita-pitagang lugar sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga ni Nathaniel o ni Felipe,
Sinabi, bakit? May mabuting bagay ba na manggagaling sa Nazaret? Ang Kristo ba manggagaling sa Nazaret? O kaya sinabi ni Mateo, natupad ang sinasabi ng mga propeta na ang Mesiyas hindi siya manggagaling sa isang marangal na lugar. Manggagaling siya sa isang lugar na hamak. Kung maalala mo, sinabi rin niya ni Propeta Isaias 53. Isaias 53. Talatang 2, sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa Kanya. Kaya pag nakita mo ang Panginoong Jesucristo noong unang panahon, di mo siya magugustuhan. Halos lahat ng ayaw ng isang Hudyo na namamanata sa Jerusalem na kay Kristo, taga Galilea, mahirap, walang pinag-aralan, karpintero, at sasabihin, eto na ang Mesiyas natin. So hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Kasama yan sa nagpapakita na tinupad ng Diyos sa buhay ni Kristo ang kanyang pangako na paghahari. Pumunta tayo sa 4:13. At pagkaiwan sa Nazaret ay naparoon siya at tumahan sa Capernaum na nasa tabi ng dagat sa mga hangganan ng Zabulon at Neptali, upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang lupa ni Zabulon at ang lupa ni Neptali, sa gawing dagat sa dako paroon ng Jordan, Galilea ng mga hintil, ang bayang nalulugmok sa kadiliman, ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa nga nalulugmok sa puok, at sa lilim ng kamatayan ay lumiliwanag sa kanila ang ilaw. Makikita mo, kahit yung pag-uumpisa ng ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo, hinulaan ng mga propeta. Kaya, sa mga hindi ho nakakaalam, ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo hindi nagsimula sa Jerusalem. Nagsimula sa Galilea. Kaya nga ho tinatawag na triumphal entry yung pagpasok na sa Jerusalem. Sapagkat hindi ho siya makapunta sa Jerusalem para mangaral ng hayagan. Pumupunta siya lang doon pagka-piyesta bilang isang Hudyo. Pero ang kanyang ministeryo, masyado siyang inuusig sa Jerusalem. Pag pumupunta siya doon, babatuhin siya ng mga Hudyo. Kung kaya't nung pumasok ang Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, akala ng kanyang mga alagad, ito na, itatayo na natin ang kaharian ng Diyos. Papasok na ang hari sa trono ni David. Ang ministeryo ng Panginoong Jesucristo nagsimula sa Galilea. Kaya kung titignan mo ang kanyang mga disipulo, halos lahat mga taga-Galilea. Ang nais kong ipangunawa sa inyo mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay nag-uumpisa sa pagtanggap natin sa hari nito, at yan ang ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't sabi niya sa 7:21, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo, nasa puso ninyo, sapagkat sinabi niya sa mga Pariseo, hindi ito nakahayag sa pamamagitan ng material na bagay, may nagtayo ng kastilyo, o ito na ang kaharian ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, o yan na, ang kaharian ng Diyos, nasa Davao na ang kaharian ng Diyos. Bakit? Paano mo nalaman? Meron doon may kingdom doon O baka nasa Apalit na yung kaharian ng Diyos. Bakit? Meron doon malaking coordinate center. Kahit pa may magtayo ng templo sa Jerusalem,
O ayan na, tumayo na yung third temple, ayan na ang kaharian ng Diyos. Hindi. Hindi mo pwedeng sabihin na ayan na ang kaharian ng Diyos o eto na ang kaharian ng Diyos. Bakit? Ang kaharian ng Diyos ay nag-uumpisa sa puso ng tao. At hindi yan maunawaan ng mga Pariseo, ng mga Eskriba sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Tinitignan nila ang Panginoon bilang isang threat sa kanilang mga posisyon. Pag si Kristo nangaral ng kaharian ng Diyos, ang iniisip nila, mapapalaya sila sa gobyerno. Pababagsakin ang politika. Kaya gustong-gusto nilang ipapatay ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang iniisip nilang kaharian ng Diyos, gobyerno sa lupa. Darating din tayo dyan. Pero hindi yan sa ngayon. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, hindi mo yan makikita. Nasa loob yan ng puso ng tao. Kaya't nang sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemus, maliban na ang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Anong hindi nakita ni Nicodemus? Hindi nakilala ni Nicodemus na si Jesus ang Kristo. Bakit? Sapagkat nakita niya na si Jesucristo bilang isang ordinaryong tao lamang. Basahin natin sa 1:3. Sa puntong iyan, si Nicodemo ay hindi dumating upang magpahayag ng pananampalataya kay Kristo kung hindi mag-imbestiga. Basahin natin. 3:1. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Sapagkat walang makaagawa ng mga tanda na sa iyong ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang taong ipanganak na muli ay hindi siya makaakita sa kaharian ng Diyos. Nakita ba ni Nicodemo ang mga tanda ng kaharian ng Diyos? Nakita niya. Sapagkat nakita niya yung mga himala. Lumalakad ang mga pilay, ang mga bulag ay nakakakita. Ang mga patay ay nabubuhay. Kaya lang hindi nila ma-admit sa sarili nila na ang gumagawa ng himala ay yan na ang Kristo. Lahat ng mga tao sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nakita nila ang himala. Anong problema nila? Hindi nila matanggap sa sarili nila na yung gumagawa ng himala, yun na ang Mesiyas na hinihintay nila. Bakit? Oo nga, gumagawa nga ng himala. Kaso wala sa itsura eh. Di ba? Kaso ang hirap ng sinasabi niya. Isipin mo, limutin natin ang sarili natin, sumunod tayo sa Kanya. Buong buhay natin, sumunod na tayo sa kautusan ni Moses. Ito parang baliktad ang sinasabi sa kautusan ni Moses. Hindi namin tinatanggi ang mga himala. Kaya lang, ito na ba ang Kristo? Ang hari sa kaharian ng Diyos? Kaya pag binasa mo sa Juan 3:12 o 11, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin at aming nakita ay pinatotohanan namin at hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Sinong kausap? Nicodemo. Kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong pinaniniwalaan ninyo kung sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? At walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Yan ay isang bagay na hindi pinaniniwalaan nila sa panahon nila. Na si Jesus ay ang anak ng Diyos na bumaba galing sa langit.
Kaya minsan nasabi ng Panginoong Hesukristo sa mga Pariseo, huwag kayong humatol sa panlabas. Humatol kayo sa matuwid na pangangatwiran. Nagpalaya siya ng demonyo. Anong sabi ng mga tao? Yung kapangyarihan mo galing kay Satanas. At sabi ng Panginoon, kung ako sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalayas ng masasamang espiritu, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo na. Dumating na. Kung kaya't, alam mo, kahit anong gawing himala ng Diyos sa gitna ng mga tao, kung hindi nila kikilalanin ng Diyos, hindi sila maliligtas. Kahit anong gawing kabutihan ng Diyos sa daigdig na to, kung hindi nila nakita sa kanilang puso na kailangan nila ipasakop ang kanilang sarili sa Diyos at manampalataya sa Diyos, hindi maliligtas ang tao. Kung hindi niya kilala ang kanyang tagapagligtas. Kaya nga mga kapatid, ang pagtanggap kay Hesukristo, ang pananampalataya kay Kristo ay nanggagaling sa puso. Roma 10 nakasulat. Roma 10, talatang 9. Kung ipahahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Bakit? Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Ganyan ang mga tao. Sinabi ko sa inyo kanina, pag nakita ng mga tao sa paligid na may tumatayong building, ito na ang kaharian ng Diyos. Ito na ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tanong, tatanggapin ba nila ang mensahe ni Kristo? Anong mensahe ng kaharian ng Diyos? Magsisi kayo. At sumampalataya sa Ebanghelyo. Bakit? Sapagkat ang kaharian ng Diyos hindi dumarating nga sa nakita mo. Nasa puso yan, natatanggap kay Kristo. Nasusunod kay Kristo, magtitiwala kay Kristo. At nagre-resulta yan ng bagong buhay sa mga taong sumampalataya kay Kristo. Kung kaya po mga kapatid, kapag ka itong mga tao nagsama-sama ito, sila ho ay inoorganisa bilang isang iglesia. Sila ay mga tao ng Diyos. Na ang Diyos ay naghahari sa atin. Saan? Dahil may struktura tayo? Dahil may administrasyon tayo? Hindi po. Kundi dahil si Kristo dapat naghahari sa puso mo. At ang ibig sabihin niyan, sinampalatayanan natin siya para sa ating kaligtasan. Sapagkat namatay si Hesukristo para iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. At sino po yung bayan na yan? Yang bayan na yan ng Diyos ay yung mga tao ng Diyos na tinalaga niya para sa kanyang sarili bago palalangin ng sanlibutan ito. Dumating si Hesukristo sa Israel pero hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Subalit gaya ng marami na sa kanya ay tumanggap, pinagkalooban silang maging mga anak ng Diyos. Sila yung may karapatan na maging anak ng Diyos. Sila yung karapatan na tumawag sa Diyos ng Ama. Bakit? Sumampalataya sila. Nakilala natin sila sapagkat sila ay sumampalataya. Ngayon, yung pagsampalataya ba nila dahil sa kanilang sarili? Hindi. Sapagkat sila ay naging anak ng Diyos hindi dahil sa laman, hindi dahil sa dugo, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po ang iglesia, ito ay pisikal na manifestasyon na kung ano ang nasa loob ng tao. Hindi mo natin pwedeng alisin yung physical na dimension ng iglesia sapagkat ang iglesia ay pagkakatipon-tipon. Ang iglesia ay pagsasama-sama. Pwede ka ba makakita ng pagsasama-sama na wala? Espiritu lang? Hindi. Ang iglesia ay lokal.
Asembleya. Kaya hindi pwedeng alisin yung pagkakatipon-tipon. Kaya nga sinabi sa Hebreo 10:25 na huwag kaligtaan ng pagtitipon-tipon. Huwag kaligtaan ang pagsasama-sama. Binubuo ang iglesia sa mga pakikisama nito. Bakit ho yan nahahayag sa pisikal na bagay? Sapagkat nanggagaling po sa puso ng tao yan. Kaya mga kapatid, yung Mateo 5-7 ay nagpapahayag kung ano, sino, at dapat maging ano ang mga pinaghaharian ng Diyos. Yan ho ang kasagutan doon sa ipinangangaral ni Kristo na ebanghelyo ng kaharian. Ngayon, nabanggit natin kanina mga kapatid, na yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay unang hakbang sa katuparan ng plano ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi pa po nalubos ang paghahari ng Diyos. Dahil ang Kristo ay dapat munang mamatay. Ngayon, tignan mo doon sa Mateo 16, makikita natin, nang naunawaan na ng mga apostoles, nang maunawaan na ng mga apostoles kung sino siya, tsaka niya sila inihanda patungkol sa kanyang kamatayan. Basahin natin sa Mateo 16, talatang 16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, "Mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo mga susi ng kaharian ng langit. At anuman ang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit." Na magkagayoy ipinagbilin niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mula ng panahong yaon, o tinutukoy ang panahong yaon, yung binasa natin, nagsimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangan siyang pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at mga pangulong saserdote at mga eskriba, at siya ay patayin at muling ibangon sa 3 araw. Makikita mo, hindi itinuro ng Panginoong Jesucristo sa mga apostoles yung kanyang kamatayan hanggat hindi nila ipinahahayag ang kanilang pananampalataya sa kanya. Sapagkat hindi talaga iniisip yan ng mga Hudyo na ang Mesiyas mamamatay. Hanggang sa ngayon nga iniisip nila na dalawa ang Mesiyas. Yung isang maghahari at yung isang mamamatay. Baka mahirapang tanggapin ng mga apostoles na siya ang Kristo pag namatay siya. Pero nakita natin sa binasa natin na yung pananampalataya kay Kristo, yan ang pundasyon ng iglesia. Ang iglesia ay kalipunan ng mga taong tinanggap si Jesucristo, si Jesus bilang Kristo. Yung binasa natin. Kaya nga po, lahat ng ginagawa natin sa iglesia, tinitignan ho ito natin sa liwanag ng mga bagay na darating. Lagi ho natin kinukonsidera na babalik si Kristo, hahatulan ng mga masasama at pagpapalain ng mga matutuwid. Ang iglesia ay kasagutan ng Diyos para ipahayag kung sino ang kanyang bayan sa huling panahon. Ang tawag ho dyan is eschatological. Tinitignan ang iglesia sa 3 bagay. Dapat ito ho ay nakasalig sa isang historical na Kristo. Dapat ho ay ito ipinagpapatuloy sa paraan ng pagpapatuloy ng mga apostoles. At pangatlo,
ito po ay lagi nakatanaw sa hinaharap sa pagbabalik ni Kristo. Historical, apostolic, at saka eschatological. Sapagkat pag bumalik ang Panginoon, hindi siya babalik para sa isang tao. Babalik siya para sa iglesia. Kaya ako ho ay naniniwala na hindi po biblikal na Kristyanismo ang Kristyanismo na hiwalay sa iglesia. Totoo, ang kaligtasan ay hindi sa pagpapaanib sa anumang relihiyon. Pero kung anong pananampalataya meron ka, mahahayag yon sa anong relihiyon mo pagkatapos. Ang Biblia ba bumanggit tungkol sa relihiyon? Oo, bumanggit ang Biblia tungkol sa relihiyon. Halimbawa, Santiago 1:26, tumukoy ang Biblia tungkol sa isang pure and undefiled na religion. Di ba? May relihiyon ba dapat? Meron. Pero hindi po relihiyon na nagliligtas. Kung hindi yung relihiyon ay manifestasyon kung ligtas ka o hindi. At pag bumalik si Jesucristo, babalik siya para sa kanyang iglesia. Basahin natin. Babasahin natin yan sa Efeso 5. Efeso 5. Dalawa ho ang Biblia ko dito sa harap sapagkat yung isa English, isa Tagalog. Hindi po ito para dalawang version. Yung mga iglesia ni Kristo ayon kay Manalo, kapag yung version hindi pabor sa kanila, magbabasa ng ibang version. Dalawa ho ang Biblia sa harapan ko sapagkat ito isa English at itong isa Tagalog. Mahirap na pag hindi umaayon sa iyong version mo, hahanap ka ng ibang version. Ang malala, itong mga saksi ni Jehovah, gumawa ng sarili nilang version. Yung tinatawag na New World Translation. Na hindi naman yan ho kinuha sa Griego, hindi yan kinuha sa Hebreo, kung hindi tinranslate nila ayon sa kanilang doktrina. Kung kaya wag na wag ho kayo maniniwala sa version na yun. Dahil ito kapag ka ang translation galing sa Hebreo at Griego, ang doktrinang lalabas dyan ay yung orthodox, yung sinauna. Kung kaya sila mo, ang gamit ng mga iglesia, lamsa. Saan naman nagbabasa ng lamsa? Sila lang. Oo. Sino ba nagbabasa ng mga ganyan? May bias, ibig sabihin. Pero pag kinopya mo sa original, walang bias. Efeso 5, talatang 25 hanggang 27. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito na nililinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kung hindi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Kita mo sinong ihaharap ni Kristo sa kanyang sarili? Iglesia. Hindi kalat-kalat na Kristiyano. Kaya ako naniniwala, hindi nakapagliligtas ang pagpapamiyembro sa iglesia. Turo sa Biblia yan. Pero walang ligtas na hindi namimiyembro ng iglesia. 2:47 ng gawa. At idinaragdag sa iglesia yaong nangaliligtas. Hindi ba? Bakit? Yun ang babalikan ng Panginoon. Hindi ba? Kaya kung isipin mo, kagaya na sa lumang tipan, itong pagtutuli, yan ang marka ng pagiging anak ni Abraham. Tama ba? Pero yan ba ang nagpawalang sala kay Abraham? Hindi. Sapagkat ginawa na siyang matuwid, hindi pa siya natutuli.
Ang pagtutuli, pag binasa mo sa Genesis, sa Kabanata 15 pa yun. O hanggang 17. Pero kailan tinawag si Abraham? Kabanata 12. Diba? So makikilala mo yun. Sa buong panahon, mga anak lang ni Abraham ang tinuli na naging practice ng marami pagkatapos ng maraming pagkahalo-halo ng kasaysayan. Ngayon, sa bagong tipan, tinutuli ba? Hindi. Hindi yun ang marka ng ating pagiging bayan ng Diyos. Anong pagiging marka ng pagiging bayan natin ng Diyos? Iisang bautismo. Kaya yung mga tumanggap kay Kristo, binabautismuhan. Kagaya ng practice noong unang panahon na yung mga nagpapakonvert sa Judaism, nagpapatuli kahit hentil. Okay, di ba? Sa atin, ang marka ng ating pagiging anak ng Diyos, nagpabautismo tayo. Naunawaan natin na dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, nilimot na natin yung dati nating buhay, tumalikod na tayo sa sistema ng pamumuhay natin nang wala sa Panginoon. At ngayon nakikisama na tayo sa iglesia na kung saan tuturuan tayong lumakad sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Kung kaya't mga kapatid, sa susunod na mga Wednesday, pag-uusapan natin, iisa-isahin natin ito hanggang sa last week ng Mayo. Tatapusin natin chapter 5 verse 1 hanggang chapter 7 ng Matthew at tulungan nawa tayo ng Panginoon. Ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, yan na ang pamantayan ng pamumuhay natin simula na naging Kristiyano tayo. Totoo. Maaaring tayo po ay nahihirapan sapagkat hindi po tayo nasanay na sumunod sa Panginoong Jesucristo. Pero isa pong katotohanan sa atin yan. Kung kahit inumpisahan natin na aralin itong Kabanata 4 bago natin umpisahan sa chapter 5 ng Sermon of the Mount, because anong karapatan ni Kristo na ituro sa atin kung anong dapat na ipamuhay natin? Diba? Anong karapatan ng Diyos sa buhay mo? Anong karapatan na basahin natin ang banal na kasulatan at pagkatapos yan ay pamuhay natin? Kung hindi natin naunawaan ang pagkahari ni Kristo sa buhay natin at ating pagkakabilang sa kaharian ng Diyos, walang karapatan ng ating Panginoon na turuan tayo. Kung kaya nga po ang pananampalataya ay hindi natin ipinipilit. Walang karapatan tayo, sino man, na puwersahin ng tao na sumunod kay Kristo. Totoo. Sapagkat ang sinasabi ng apostoles kung paano niyong tinanggap ang Panginoon, si Jesus na inyong Panginoon, ganun kayo lalakad sa Kanya. Ganun pa man, ipinaunawa sa atin paulit-ulit na kung ang Biblia, ang salita ni Kristo, ang batayan ng pamumuhay ng Kristiyano, hindi tayo pwede magsama-sama kung ang lakad natin ay hindi ayon sa salita ng Diyos. In fact, sinabi pa nga ng mga apostoles dyan na sino mang hindi lalakad ayon sa aming turo sa inyo ay huwag kayong makisama sa Kanya. Diba? Ang iglesia binubuo lamang dahil sa pananampalataya. Iisang pananampalataya at iisang Kristo. Yung mga taong dinala natin sa iglesia, makakasama ba natin sila kaagad? Hindi ko alam. Maaaring oo, maaaring hindi. Pero ano pong dahilan kung bakit mapapabautismo sila? Anong dahilan bakit makakasama natin sila? Dahil ba sa matulungin tayo dito? Dahil ba nakita nila ang kaharian ng Diyos dito? Sa anong paraan? Sana po ay maipakilala natin sa kanila si Jesucristo. So every time na tayo ay nagsishare patungkol sa ating mga karanasan, lagi nating sasabihin na si Jesucristo ang gumawa niyan sa buhay natin.
ayon sa kanyang salita. Sapagkat si Jesucristo nasa langit, ang sabi niya sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, turuan ninyo silang lumakad sa lahat ng sinasabi ko at ako'y makakasama ninyo palagi. Lagi po nating makikita ang ating Panginoong Jesucristo kung mananatili tayo sa kanyang salita. Kaya minsan, ang salita ng Panginoon sa atin, hindi nagbibigay sa atin ng comfort. Hindi dahil sa ang salitang ito ay walang kapangyarihan, kung hindi dahil sa malayo ang loob natin sa Panginoong Hesus. Maraming nagbasa nito. Yung iba nabaliw lang. Hindi ba, ang kasabihan sa sanlibutan, huwag kayo magbasa ng Biblia, mababaliw kayo. Maraming magaling magbuklat ng Biblia, pero pag tinignan mo parang, may mga tama to. Saan sila nagkulang? Hindi nila nakilala si Kristo. Ang kaaliwan natin sa banal na kasulatan, saan nanggaling? Kung totoo sa atin si Kristo. Sinabi niya sa Juan 16:33, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Wala pong silbi ang mga salitang ito kung wala tayong pakikisama sa Panginoong Jesucristo. Pinag-uusapan namin ng mga men kanina. Isipin mo, itong salitang ito, itong nagtutuwid sa tao. Ito ang nag-aayos ng buhay natin. Ito ang tumutulong sa atin na lumakad tayo sa buhay na inais ng Panginoon sa atin. Nagbibigay sa atin ng talino. Nagbibigay sa atin ng discernment. Pero bakit dumarating ang panahon sa mga tao na hindi ito tumatalab sa kanila? Kadalasan pa nga, itong salita ng Diyos na binabasa natin, ito pang sumisira sa tao. Totoo. Itong sumisira sa tao. Itong nangwawasak sa tao. Itong nakatitisod sa tao. Bakit? Sapagkat sila'y masuwayin sa Diyos. Unang Pedro 2:8, sila'y natitisod, palibhasa yung mga suwail. Aral ng Biblia, wala namang intensyong sumunod sa Diyos. Pagka hindi ka talaga natisod Hindi ba? Tama naman yung sinabi. Nabasa mo naman sa Biblia yung sinabi. Imbis na makagamot sa'yo, nakasira sa'yo, bakit suwail ka? Saan ka suwail? Sa puso. Diba? Sapagkat yan ang importante. Sinabi sa 6 ng Roma, na purihin ng Diyos, bagamat kayo'y alipin ng kasalanan, ay naging masunurin kayo. Saan? Sa puso. Talatang 17, datapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matilimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Pag nagbasa ho tayo sa Mateo 5-7, marami tayong mga nakasanayan sa pag-iisip na babaliktarin ng Panginoon. Marami tayong makikita rito na mahirap tanggapin ng ating modernong sensibilidad. Kaya nga't ang paghahari ng Diyos, hindi nag-uumpisa sa labas paloob, kung hindi panloob palabas. Matitisod tayo sa salita ng Diyos. Iisipin natin na hindi praktikal ang salita ng Diyos. Pero tandaan natin kung ang Panginoong Hesukristo
ang nagsabi niyan at nabasa mo naman sa banal na kasulatan, ay dapat ho nating paniwalaan at tanggapin. At kung tayo mahihirapang sundin yan, ipanalangin natin sa Diyos. Na una, bigyan tayo ng pusong masunurin. Bigyan tayo ng pusong mapag-unawa sa salita ng Panginoon. Bigyan tayo ng pusong magiging masayahin na gawin ang lahat ng nabasa natin. At kung nahihirapan tayo sa ating mga katawan at sa ating mga pamumuhay, panghawakan din natin ang pangako ng Panginoon. Hindi po pwedeng hindi balanse ang tingin natin sa Biblia. Ang mga Kristiyano, ito, ang mga pangako na nababasa nila rito, pinaniniwalaan nila. Pero yung mga utos na nababasa nila rito, hindi nila susundin. Hindi ba? Yung mga babala na nakasulat dito, hindi nila ipagsasaalang-alang, pero panghahawakan nila yung mga pangako na nakasulat dito. Hindi ba? Para kang kumain ng napakasarap na pagkain at pagkatapos yung ayaw mo doon, ihihiwalay mo. Ayaw ko to. You miss the whole flavor ng salita ng Diyos. Kung gusto mong hawakan ng pangako ng Diyos, panghawakan mo rin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat matapos nating tuparin ang kalooban ng Diyos, tatanggapin natin ang pangako. 10 ng Hebreo. Di ba? Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ang pangangaral sa panahong ito, inspirational lang. Wala nang nag-uutos sa mga tao ng kautusan ni Kristo. Samantalang ito naman po ay sa biyaya lamang ng Diyos. Talatang 36, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Bakit? Upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsisitanggap kayo ng pangako. Kung panghahawakan mo ang pangako ng Diyos, sundin mo rin ang kalooban ng Diyos. Kung hindi mo susundin ang kalooban ng Diyos, huwag ka nang humawak sa pangako ng Diyos. Nang si Abraham nang hawak sa pangako ng Diyos, ang sinabi ng Diyos, Abraham, lumabas ka dyan. Sinunod niya ang tawag ng Diyos. Di ba? Kaya mahirap manghawak sa Panginoong Diyos nang hindi natin pagtitiwalaan ang kanyang kalooban. Gusto nating gawan tayo ng Diyos ng mabuti, pero ginagawa natin siya ng masama. Hindi ba? Gusto nating patibayin tayo ng Diyos. Pagalingin tayo ng Diyos. Paghusayin tayo ng Diyos, pero tayong sumisira ng ating isip, ng ating katawan, tayong sumisira, umiiba ng lakad na napakabuting lakad na sinasabi sa atin ng Panginoon. Diba? Mga tao magbibisyo at pagkatapos hihingi sa Diyos ng kalakasan. Mananalangin sila na sana pagpalain sila ng salita ng Diyos. Hindi sila makikinig na maayos sa pangangaral. Pababayaan nila ang devotion nila at hindi sila mananalangin ng time team sa Panginoon. O hindi naman kaya dalangin sila ng dalangin, pero yung kalooban ng Diyos na alam nilang dapat nilang gawin, hindi nila gagawin. Di ba? Kung kaya nang si Jesucristo tinupad niya ang mga pangako ng Diyos, ipinakita niya yon sa pamamagitan na siya mismo ay namuhay sa kalooban ng Diyos. Ganon din, hindi mo natin pwedeng paghiwalayin yan. Siguradong kung pinangakuan ka ng Diyos na gagawan ka niya ng mabuti, ipapakita niya sa iyo ang daan ng mabuti na dapat mong lakaran. Na dapat mong sundan sa pananampalataya. Bakit? Nagtiwala ka eh. Nagtiwala ka sa Panginoon. Sumampalataya ka sa Panginoon. Naniniwala ba tayo na isang araw maghahari ang Diyos sa daigdig na to, ng lahat ng kasamaan ay kanyang lilipulin, at magtatayo ang Diyos ng isang perpektong gobyerno? Oo, higit pa dyan. Isang bagong langit at isang bagong lupa. Sa katawang hindi na masisira, na wala ng karamdaman at wala ng sakit. Naniniwala tayo. Anong kaparaanan ng Diyos para marating natin yan?
sa pamamagitan ng daan na itinuro ni Kristo, sa pananampalataya kay Kristo, na kapag sumampalataya ka kay Kristo at tinanggap mo na siyang Panginoon, ano pagkatapos nun? Habang hinihintay mo yung kaharian na yan, lalakad ka sa kanyang kalooban. Yan ho ang ating dahilan kung bakit aaralin natin ang Mateo 5 hanggang 7. Tulungan tayo ng Panginoon. Manalangin tayo.